Hello everyone! Please like and subscribe. Thank you! Sa isang tahimik na baryo sa Aklan, may isang lumang puno ng mangga na saksi sa maraming alaala. Dito naglalaro ang mga bata, dito tumatambay ang matatanda, at dito rin madalas magkasama sina Ella at Miguel, magkaibigan mula pagkabata. Tuwing hapon nauupo sila sa ilalim ng lilim ng puno. Si Ella ay kwela, laging may baong kwento. Si Miguel naman ay tahimik, pero palaging nariyan, nakikinig, at nakangiti lang sa mga kwento ni Ella. Hindi alam ni Ella, si Miguel ay may matagal nang itinatagong damdamin para sa kanya, ngunit pinili niyang manahimik para sa kanya. Sapat na ang makita si Ella na masaya. Isang araw, dumating ang balita. Lilipat si Ella sa Maynila upang doon magtrabaho. Masaya siya para sa bagong simula, pero may lungkot din sa kanyang mata. Miguel? Ang wika ni Ella habang nakaupo sila sa ilalim ng puno. Aralis na ako sa susunod na linggo. Tahimik si Miguel, ngunit ramdam ni Ella ang bigat sa hangin. Hindi ka ba magsasalita? Then huminga ng malalim si Miguel. Sa wakas nagsalita siya. Ella, matagal na kitang mahal. Pero alam kong may pangarap ka. At ayokong maging dahilan para hindi mo yon maabot. Natigilan si Ella. Ilang segundo ng katahimikan. Miguel, bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon ko lang naisip na baka bukas wala ka na rito. Napayuko si Ella. Tumulo ang luha niya pero may ngiti sa labi. Ang dami mong sinayang na araw, biro niya. Pero di pa huli ang lahat. Nagkatitigan sila. Sa lilim ng puno ng mangga, unang beses silang naghawak kamay. At sa wakas, nagtapat ng tunay na damdamin. Mula sa loob ng bus na pa-Maynila, tinanaw ni Ella ang lumalayo ng tanawin ng kanilang baryo. Hawak niya sa kanyang dibdib ang maliit na kahon ng pastillas na ibinigay ni Miguel bago siya umalis. Pangako babalik ako. Ang huling salitang binitawan niya habang nakatayo sila sa terminal. Hindi bumibitaw ang tingin sa isa't isa. Tahimik lang si Miguel noon, ngunit ramdam ni Ella ang bigat sa puso nito. Hindi man siya pigilan. Alam niyang naglalaban din ang damdamin nito. Sa simpleng tao na kagaya ni Miguel, ang hindi pagsasalita ay isa ng matinding sigaw. Sa Maynila, nagsimula ng bagong buhay si Ella. Nakapasok siya bilang secretary sa isang kilalang kumpanya. Maingay ang lungsod, mabilis ang takbo ng bawat araw, at madalas ay nauubos ang kanyang oras sa trabaho at trapiko. Ngunit sa bawat gabi, kapag tahimik na ang lahat, bumabalik ang kanyang isip sa ilalim ng puno ng mangga. Kumusta na kaya si Miguel? Iniisip niya rin kaya ako. Tuwing 15 ng buwan, nagpapadala siya ng sulat. Sulat, hindi text o email. Sabi kasi ni Miguel, mang tunay na damdamin, mas dama kapag isinulat ng kamay. At tuwing 3 linggo ng buwan, may sulat ding dumarating mula kay Miguel. Simple lang ang mga mensahe. Nagtanim ako ng bagong punla sa gilid ng mangga. Sana makita mo. At sa bawat liham na iyon, lalong lumalalim ang pagmamahal ni Ella sa taong naiwan niya sa probinsya. Lumipas ang 1 taon. Sa wakas, nakapagbakasyon si Ella. Umuwi siya sa kanilang baryo. Walang text, walang pasabi. Gusto niyang sorpresahin si Miguel. Pagsapit niya sa lumang daan patungo sa puno ng mangga, nakita niya ang isang maliit na kubo na itinayo malapit dito. May mga bagong tanim, may duyan, at may maliit na mesa na tila hinihintay siya. Paglapit niya, narinig niya ang pamilyar na boses. Ella? Si Miguel, hawak ang isang tabo ng tubig, pawisan, ngunit may ngiting hindi niya nakita kahit kailan sa mga larawan o sulat. Bumalik ka. Hindi ba't pinangako ko? Lumapit si Miguel at sa unang pagkakataon, hindi siya nagdalawang isip, ni hindi siya nagsalita. Hinawakan niya ang kamay ni Ella at niyakap ito. Sa lilim ng parehong puno ng mangga, tila tumigil ang oras. Nariyan pa rin ang mga alaala. Ngunit ngayon may bagong simula na. Pagkatapos ng 1 taon, bumalik si Ella sa probinsya, pero may dalang balita. Tinanggap ko ang promotion. Ililipat ako sa Singapore, 1 taon ako roon. Si Miguel ay nanlamig. Akala niya pag uwi ni Ella pipiliin siya, ngunit muling iiwan. Bakit ka pa bumalik kung aalis ka rin? Para lang magpaalam o para saktan ulit ako? Sa ni Miguel. Akala mo ba madali to sa akin? Bawat sulat mo binasa ko. Bawat araw inalala kita. Pero hindi ko rin kayang isuko ang pangarap ko. Paliwanag ni Ella. Kaya pala kahit 1 beses, di mo ako inanyayahan sa mundo mo. Puro ako ang naghihintay dito. Packer, ang tampong sagot ni Miguel. Dahil pag nandyan ka, baka hindi ko nakayanin umalis. Napatigil sila. Malakas ang ulan. Tahimik. At sa puntong iyon, si Miguel ang umalis. Hindi dahil ayaw niya kay Ella, kundi dahil kailangan na niyang piliin ang sarili niyang kapayapaan. 1 taon ang lumipas mula nang lumisan si Ella papuntang Singapore.
Marami siyang natutunan. Sa trabaho, sa sarili, at higit sa lahat sa puso niya. Nasa gitna siya ng isang maayos na career. Pero bawat gabi may kulang. Bawat tanawin, bawat gising. Palaging may isang alaala ng lalaking iniwan niya sa ilalim ng punong mangga. Isang araw, habang naghahanda na sana siyang mag-renew ng kontrata, binuksan niya ang huling sulat na isinulat ni Miguel na hindi niya nabasa noong umalis siya. Kapag napagod ka ng mangarap sa malayo, narito lang ako. Hindi para pigilan ka, kundi para ipaalala na may tahanang naghihintay sa'yo. Sa lilim ng punong ito, tumulo ang luha ni Ella. At sa araw ding iyon, nag-book siya ng flight pauwi ng Pilipinas. Dumating siya sa baryo ng tahimik. Halos hindi siya makalakad sa kaba. Sa wakas, nakita niya ang punong mangga, mas lumago, mas lunti. At ngayon ay may nakatayong maliit na coffee stall sa gilid nito. Pangalan ng tindahan, Timplang Alala. At nandoon si Miguel nagsasalin ng kape, nakangiti sa mga customer. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, natigilan siya. Si Ella may hawak na sulat lumapit. Pwede pa ba akong umupo sa lilim nito? Ani Ella, hindi mo na kailangang magpaalam. Para sa'yo talaga yan. Sagot ni Miguel na nakangiti. Walang maraming salita. Walang drama. Pero nang magtagpo ang kanilang mga kamay, alam nilang iyon na ang simula ng hindi na kailangang tapusin. 2 taon pagkatapos, si Ella ay nagbukas ng sariling marketing agency's remote setup. Si Miguel ay pinalawak ang coffee stall, ginawang tambayan ng kabataan. Ang hangin ay banayad, ang araw ay hindi mainit, at ang buong baryo ay naroon, nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan. Sa simbahan ng kasal ni na Ella at Miguel. At ang kanilang reception ay sa lilim ng punong mangga, may mga palamuting puting tela, hanging kapis, at maliliit na puting bulaklak na parang ulan ng kasiyahan. Si Ella ay nakasuot ng simpleng puting bestida na may lace, hawak ang bouquet ng sampagita at wildflowers. Ang kanyang ngiti, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Si Miguel ay nakabarong Tagalog, maayos ang buhok at may bakas ng luha sa mata, pero hindi niya pinipigilan dahil ito ang araw na pinakahinintay niya. Ella, sa bawat umagang bumabati ang sikat ng araw, ikaw ang naiisip ko. Hindi ako perpekto, pero araw-araw, pipiliin kitang mahalin. Kahit may bagyo. Kahit walang bunga ang mangga, kahit mawalan ng kape ang tindahan natin. Ani Miguel, ikaw ang tahanan ko. Miguel, hindi ko man nasabi noon, pero ikaw ang pinakatahimik at pinakamatapang na lalaking nakilala ko. Nang iniwan kita, akala ko'y inuna ko ang pangarap ko. Pero ngayon alam kong ikaw ang pangarap kong tunay. Pangako, uuwi ako sa'yo. Araw-araw. Ikaw ang tahanan ko. Sagot naman ni Ella. Ikinakasal ko kayo, hindi lang sa isa't isa, kundi sa lahat ng alaala at bukas na darating, basbas ng pari sa kanilang dalawa. Sa bisa ng pagmamahalan, kayo ay mag-asawa na. Miguel, maaari mo nang halikan ng iyong kabiyak. Nagpalakpakan ng mga tao. Nagpalipad ng puting lobo ang mga bata. Tumugtog ang gitara ni Mang Tonyo sa background. Naghiyawan ang lahat sa nasaksihang pag-iisang dibdib. Ng 2 pusong matagal ng para sa isa't isa. Nagsayawan ang lahat. May kainan, may tawanan, may iyakan. Ngunit sa isang tabi ng kasiyahan, sa ilalim pa rin ng punong iyon, umupo sina Miguel at Ella, magkahawak kamay, tahimik lang. At sa pagitan ng katahimikan, bulong ni Miguel. Panaginip ba to? Hindi. Isa lang to sa maraming simula natin. Sagot ni Ella. Minsan ang tunay na pagmamahalan hindi kailangang magarbo. Basta totoo, sapat na. Please like and subscribe. Hit the notification bell for more videos. Thank you.